Pinapagpalang araw mga kapatid sa saan naman dapo sa ating mundo, Australia, Canada, Switzerland at sa buong Germany, buong Europe at dito sa ating bansa. Mapagpalang araw sa lahat. Sa pagkakataong ito mga kapatid ay ating pagbubulay-bulayan naman ang salita ng ating alahayam sa ating daily bread sa pang-araw-araw nating pagkain spiritual. So dito ating tatalakayin ang Genesis chapter 42. Bago po natin basahin ang talatang ito mga kapatid, tayo po'y mananalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Aba Yahweh, maraming salamat sa araw na ito, sa bawat buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa iyong pagpapala at nawa po'y ang iyong kalooban palagi ang marirealize sa aming mga buhay. At Ama, dalangin ko po sa inyo sa anong dako ng mundo ang lahat ng iyong mga pinili, ng iyong mga anak. Patnubayan mo ang bawat isa. Your shielding and protection be with them and be with us always. And thank you so much, Heavenly Father, that you always granted our supplication to you. You know everything. There's nothing hidden in your sight, Aba. Kaya sa inyo lamang namin ipinapaubaya ang lahat. At sa pagkakataong ito, Ama, sa aming tatalakayin ngayon, maraming salamat na aming maiintindihan kung ano ang ibig mong sabihin, ano ang gusto mong ipaintindi sa amin sa talatang ito. Kaya, Ama, sa inyo lamang namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pagsamba at pagpapasalamat. At ang lahat ng kapurihan talaga, Ama, para lamang sa inyo. At ito'y dinadalangin ko sa pamamagitan ng banal mong pangalan na ibinigay mo sa iyong bugtong na anak, Messiah Hawashai Yada. So dito mga kapatid, ating babasahin ang Genesis chapter 42 verse 1. Na nababalitaan nga ni Jacob na may trigo sa Egypto, at sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, bakit kayo nangagtitinginan? Ang kanyang sinabi, narito, aking narinig na may trigo sa Egypto. Bumaba kayo roon, bumili kayo roon ng saganang atin upang tayo'y mabuhay at huwag mamatay. At ang 10 kapatid ni Jose ay bumili ng trigo sa Egypto. Datapwat si Benjamin na kapatid ni Jose ay hindi sinugo ni Jacob na kasama ng kanyang mga kapatid, sapagkat anyay baka sakaling may mangyari sa kanyang anumang kapahamakan. At ang mga anak na Israel ay nagsiparoong bumili na kasalamuha ng nagsisiparoon, sapagkat nagkakagutom sa lupain ng Kanaan. At si Jose ang tagapamahala sa lupain. Siya ang nagbibili ng trigo sa lahat ng mga tao sa lupain, at nagsidating ang mga kapatid ni Jose at nangagpatirapa sa kanya na ang kanilang mga mukha ay pasub-pasub. At nakita ni Jose ang kanyang mga kapatid at kanyang nakakilala. Datapwat siya ay nagkunwaring iba sa kanila, at sila ay kinausap niya ng maggilas at sinabi sa kanila, saan kayo nagsipagaling? At sinabi nila, sa lupain ng Kanaan upang bumili ng pagkain. At nikilala ni Jose ang kanyang mga kapatid, datapwat hindi nila siya nakilala. At naaalala ni Jose ang mga panaginip na kanyang napanaginip tungkol sa kanila, at sa kanya'y sinabi, kayo'y mga tiktik upang tingnan ninyo ang kahubaran ng lupain, kaya kayo na parito.
At kanilang sinasabi sa kanya, "Hindi, Panginoon ko, kundi ang iyong mga lingkod ay nagsiparito upang bumili ng pagkain. Kaming lahat ay anak ng isa lamang lalaki. Kami ay mga taong tapat. Ang iyong mga lingkod ay hindi mga tiktik." Ang kanyang sinabi sa kanila, "Hindi, kundi upang tingnan ang kahubaran ng lupain kaya kayo naparito." At kanilang sinasabi, "Kaming iyong mga lingkod ay 12 magkakapatid na mga anak ng isa lamang lalaki sa lupain ng Kanaan. At narito, ang bunso ay nasa aming ama ngayon at ang isa'y wala na." At sinabi sa kanila ni Jose, "Yan ang sinasalita ko sa inyo na aking sinasabi, kayo'y mga tiktik. Dito ko kayo susubukin. Alang-alang sa buhay ni Faraon ay hindi kayo aalis dito malibang pumarito ang inyong kapatid na bunso. Suguin ninyo ang isa sa inyo na dalhin dito ang inyong kapatid at kayo'y mga bibilanggo upang masubok ang inyong mga salita kung may katotohanan sa inyo. O kung hindi, alang-alang sa buhay ni Faraon ay tunay na mga tiktik kayo." At kanyang inilagay silang lahat na magkakasama sa bilangguan na 3 araw. At sinabi ni Jose sa kanila sa 4 araw, "Gawin ninyo ito at mga buhay kayo sapagkat natatakot ako sa alahayam. Kung kayo'y mga taong tapat, ay matira ang isa sa inyong magkakapatid na bilanggo sa bahay na pinagbilangguan sa inyo. Datapwat kayo'y yumaon, magdala kayo ng trigo dahil sa kagutom sa inyong mga bahay, at dalhin ninyo sa akin ang inyong kapatid na bunso. Sa ganito'y matututuhanan ang inyong mga salita at hindi kayo mga mamatay." At kanilang ginawang gayon. At sila'y nagsabi-sabihan, "Katotohanan tayo'y salarin tungkol sa ating kapatid sapagkat nakita natin ang kahapisan ng kanyang kaluluwa nang namamanhik sa atin at hindi natin siya dinidinig, kaya't dumarating sa atin ang kahapisan ito." At si Reuben ay sumagot sa kanila na nagsasabi, Di ba nagsasalita ako sa inyo na aking sinasabi, huwag kayong magkasala laban sa bata, at ayaw kayong makinig. Kaya naman narito ang kanyang dugo ay nagsasakdal, at hindi nila nalalaman na sila'y pinakinggan ni Jose sapagkat may tagapagpaliwanag sa kanila. At siya'y humiwalay sa kanila at umiyak, at siya'y bumalik sa kanila at sila'y kinausap at kinuha sa kanila si Simeon, at sila'y tinalian sa harap, at siya'y tinalian sa harap ng kanilang mga mata. Nang magkagayoy, ipinag-utos ni Jose na punuin ang kanilang mga bayong ng trigo at ibalik ang salapi ng bawat isa sa kanyang bayong, at sila'y bigyan ng mababaon sa daan, at ginawa sa kanilang gayon. At kanilang pinasanan ng trigo ang kanilang mga asno, at sila'y yumaon mula roon. At pagbubukas ng isa ng kanilang bayong upang bigyan ng pagkain ang kanyang asno sa tuluyan, ay nakita niya ang kanyang salapi, at narito nasa labi ng kanyang bayong. At sinabi niya sa kanyang mga kapatid, ang salapi ko ay nasa uli, at narito nasa aking bayong, at kumutob ang kanilang puso. At nangagtinginan na nanginginig na nagsasabihan, ano itong ginawa ng alahayam sa atin? At sila'y dumating kay Jacob na kanilang ama sa lupain ng Kanaan, at isinalaysay nila sa kanila ang lahat ng nangyayari sa kanila na sinasabi. Ang lalaking Panginoon sa lupain yaon ay kinausap kami ng magilas, at
inari kaming mga tiktik sa lupain at aming sinasabi sa kanya, kami ay mga taong tapat, hindi kami mga tiktik. Kami ay 12 magkakapatid na mga anak ng aming ama. Ang isa'y wala na at ang bunso ay nasa aming ama ngayon sa lupain ng Kanaan. At sinabi sa amin ng lalaking yaon ng Panginoon ng lupain, dito ko makikilala na kayo'y mga taong tapat. Mag-iwan kayo sa akin ng isa sa inyong magkakapatid at magsipagdala kayo ng trigo dahil sa gutom ng inyong mga bahay. At kayo'y yumaon at dalhin ninyo rito sa akin ang inyong kapatid na bunso. Kung gayo'y makikilala ko na kayo'y hindi mga tiktik, kundi kayo'y mga taong tapat. Sa ganito'y isa sa uli ko sa inyo ang inyong kapatid at ako'y mangangalakal sa lupain at kayo'y mangangalakal sa lupain. At nangyari na pag-aalis ng laman ng kanilang mga bayong na narito sa bayong ng bawat isa ay nakalagay ang balot ng kani-kaniyang salapi. At nang makita nila at ng kanilang ama ang kanilang mga balot na salapi ay nangatakot. At sinabi sa kanila ng kanyang amang si Jacob, inalis na ninyo sa akin ang aking mga anak. Si Jose ay wala at si Simeon ay wala at aalisin pa ninyo si Benjamin. Lahat ng bagay na ito ay laban sa akin. At nagsalita si Reuben sa kanyang ama na sinasabi, ipapatay mo ang aking 2 anak kung siya'y hindi ko dadalhin sa iyo. Ibigay mo sa aking kamay at siya'y aking ibabalik sa iyo. At kanyang sinabi, hindi yayaon ang aking anak na kasama ninyo sapagkat ang kanyang kapatid ay patay na at siya lamang ang natitira. Kung mangyari sa kanya ang anumang kapahamakan sa daan na inyong paruroonan at pabababain nga ninyo ang aking mga uban sa Sheol na may kapanglawan. Hallelujah. So, dito natin makikita mga kapatid na nagkabulol-bulol. Nagkabulol-bulol naman ako sa pagbabasa. Hallelujah. So, natutunghayan natin mga kapatid ngayon sa binabasa natin sa chapter 42 ng Genesis ay ang senaryo na tawag dito nare-realize na ang one of the dream ni Joseph, ni Jose, na darating ang panahon na may malaking tagutom sa bawat lupain, hindi lamang sa Ehipto. So, sa ibinigay ng ating lahayam na wisdom doon kay Joseph, kay Jose, na nagiging maayos ang takbo ng ekonomiya, ng economy ng Egypt. Nung dumating na nga ang Great Famine sa buong sasabihin na natin sa buong mundo dahil sa story ng ating binabasa at sa preceding chapters na natatalakay na. So ito mga kapatid, meron tayong makikita dito na naman na paulit-ulit na mga nangyayari, mga consequences na mangyayari sa bawat sitwasyon, sa bawat gagawin ng tao. Dahil sa nakaraang mga chapters,
napag-alaman na natin na may pagkapilyo ang mga kapatid ni Joseph. Mapilyo sila dahil nung si Joseph ay nag-share sa kanila, let me ng konti mga kapatid, na may balik lang natin ng konti kung bakit nangyayari ito sa magkakapatid. Dahil nga nung si Joseph ay bata pa, nung panahon ng anihan, nagsasabi siya sa kanyang mga kapatid na naginip siya na yung mga bigkis ng trigo sa kanyang mga kapatid ay yumuyukod sa kanyang binigkis din na trigo. Kumbaga nagbabow down sa kanyang bigkis na trigo. Kaya doon din siguro namumuo yung jealous, or yung tawag dito, hindi pagkakaunawaan, or nami-misunderstood nila si Joseph. Kumbaga baka nasa sarili niya pabida itong batang ito. Okay? So sa hindi inaasahan na pagkakataon ni Joseph ay gusto siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Gusto siyang patayin. Buti na lang kaya nga kung ating matitingnan, may plano talaga ang ating alahayam. Kaya lahat ng mga bagay-bagay na mangyayari sa ating mga buhay ay may kanya-kanyang yugto at part ito sa plano ng ating alahayam sa ating mga buhay. So in short, dito tayo mag-focus mga kapatid nung dumating na ang panahon nga na lumipas na ang mga araw at si Joseph naman ay ating nakikita na hindi niya narating yung pagkagobernador ng Ehipto, kundi siya dumaan ng hirap, ng paghihirap mula sa kamay ng kanyang mga kapatid hanggang sa kamay ng mga Egyptian. Okay? Sa babae, patungkol naman doon sa asawa ni Potiphar na yun nga, may gusto sa kanya, tapos siya naman ay tapat, kaya nabilanggo si Joseph. Daming pinagdaanan bago niya narating ang pagiging gobernador ni Joseph. At ito mga kapatid ang ating makikita na in all situations in our lives, hindi pala mararating sa tao ang tugatog ng tagumpay kung hindi niya madadaanan ang mga obstacles ng buhay. Okay? So dito ang pinaranas naman ng kahirapan ay ang kanyang mga kapatid with his father. So tagutom, kaya ang ginawa ni Jacob, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, magtitingin na lang ba tayo dito hanggang sa mamatay? Nababalitaan ko ang daming pagkain sa Ehipto. Pumunta kayo doon, bumili kayo. Okay? So sa ating nababasa nga mga kapatid, for a long time pinagtagpo ng tadhana. Ito ang isa sa napatutuhanan ng awit na pinagtagpo at tinadhana nga. Okay. So when the 10 brothers of Joseph reached into Egypt, yan, si Joseph kilala kaagad ang kanyang mga kapatid.
Bakit hindi nakikilala kaya ng mga kapatid ni Joseph siya? Siguro hindi na nila nakikilala si Joseph dahil sa pananamit, sa estado ng buhay, at isa na hindi nila nakikilala si Joseph dahil na rin sa iniisip nila na patay na nga si Joseph sa napakahabang panahon na ang iniisip nila ay wala na ang kanilang kapatid. Sa iniisip nila na kasi hindi nila hindi nila binigyang halaga ang kanilang kapatid. Kaya nawaglit na sa kanilang isipan, but ang ginawa nila ng hindi tama ay hindi nakakalimot. Ito nga mga kapatid ang isa sa makikita natin dito. Ang gumagawa ng pagkakasala ay palaging nakakalimot. Madaling makalimot. Pero ang ginawan ng kasalanan, ng sakit, ay hindi madaling makalimot. Hindi madaling maiwaglit sa kanyang isip. Ang mga taong nagbibigay sa kanya ng sakit ng loob, ang hindi madaling mawala sa isipan, ang nagbibigay ng pighati. Okay? Pero sa pagkakataong ito mga kapatid, dito napapatunayan ni Joseph na lahat ng sinasabi ng alahayam sa kanya through dreams and visions ay nagkakatotoo. Nung dumating nga ang kanyang mga kapatid sa kanya, they are bowing down. Natutupad ang kanyang panaginip na yung mga trigo, yung bigkis ng mga trigo ng kanyang kapatid ay nagpatira pa sa kanyang bigkis na trigo. Dito nare-realize ang isa sa mga panaginip ni Joseph. At may dito, may kunting drama. Bakit? Hindi kaagad pinakilala ni Joseph ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid dahil nga wala pa si Benjamin. Hindi pa niya nakikita ang kanyang kapatid na buo sa ama at sa ina. Dahil si Joseph nga at si Benjamin ay anak ni Jacob at ni Rachel. Okay. So, pinagdramahan sila ni Joseph. Minsan pala kapag dumating sa ating mga buhay na yung mga ginagawa natin hindi tama sa ating kapwa, minsan darating ang panahon na maibalik sa atin kung ano man ang tingnan niyo mga kapatid. Nung sinabi ni Joseph na talagang mga bakakon, mga sinungaling kayo, you are a band of liars. Okay, sabi ng mga kapatid hindi po kami mga sinungaling. Sometimes kapag kahit nandiyan na tayo sa kagipitan, hindi pa rin natin masasabi ang katotohanan, no? Sometimes we are all not sometimes but oftentimes we are defensive.
Hindi nangyari. Hindi kami mga sinungaling. Ito ang katotohanan dahil ganito, ganyan kami. Sinabi na nga nila. In fairness, nagsabi naman sila ng katotohanan. Pero alam ni Joseph na they are liars. Bakit? Nag-lie sila sa kanilang ama. Sinabi nilang patay na siya. Sinabi nilang wala na siya. Okay? But, ang isa din sa nakikita natin dito mga kapatid na pinakamaganda, hindi man nakalimot si Joseph sa sakit, sa pighati sa ginawa ng kanyang mga kapatid. But, ang sinabi naman niya ay patikas or galit siyang nagsasabi. Pero batid natin sa istoryang ito, nasasaktan ang kanyang kalooban. Isa nga sa pagkakataong na nakipag-usap siya sa kanyang mga kapatid na nasa bilangguan, yung ilagay niya sa bilangguan. Nung nagtuturoan na ang mga kapatid na ganito, ganyan. O di ba? Nangyayari sa atin ngayon itong mga pangyayaring ito dahil sa mga pagkakasala, dahil sa kasalanan na ginawa natin sa ating kapatid. Sinabi ng isa nilang kapatid na pinigilan ko pa kayo. So nagsisihan ang bawat isa. Oftentimes, ito ang palaging nangyayari. Pag dumating sa point na masusukol na ang tao, palaging magsisisihan, magtuturoan. Balik na naman tayo doon sa Garden sa Eden. Di ba? Nung tinanim ng alayam si Adam, bakit ka kumain? Anong sinabi na Adam? Hindi inaako ni Adan ang kanyang pagkakamali kagad. Sinabi niya, hindi, babae na ibinigay mo sa akin. Nung tinanong na alayam si Eve, diba sabi ni Eve, hindi, itong serpent kasi. Diba? Kaya namamana ng tao ang ganitong ugali. Na kapag nasusukol na, hindi pa rin talaga agad umaamin. Hahanap ng dito, kung sa Bisaya is maghahanap pa ng kapahiran, no? Siya hindi kasi siya kasi yan ang nangyayari sa kanila ng 10 magkakapatid. Sinabi ng isa na sinabi ko niya nga sa inyo, huwag niyong gagalawin ng bata, hindi kayo nakinig sa akin. Ngayon. Pero nang narinig ni Joseph na may nakikita na siyang pagsisisi sa kanyang mga kapatid sa kanilang ginawa. Parang muragit kumot ang iyang kasing-kasing. Parang kinurot ang kanyang kasing-kasing, ang kanyang puso sa narinig niya sa kanyang mga kapatid. Kaya hindi niya napapigilan na umiyak. Napaiyak si Joseph. Pero hindi pa si Joseph bumibigay sa pagkakataong ito, dahil gusto pa niyang makita ang kanyang buong kapatid, yung kanyang bunsong kapatid na si Benjamin. Kahit ginawan siya ng hindi tama sa kanyang mga kapatid, pero ano ang sinukli ni Joseph nung nangangailangan ang kanyang mga kapatid, nung nangangailangan ang
kanyang pamilya ng pagkain. Dito natin makikita mga kapatid ang sinasabi ng alahayang through Solomon din, na kung ang iyong kaaway ay nauuhaw, bigyan mo ng maiinom. At kung nagugutom ang iyong kaaway, bibigyan mo ng pagkain. Dito ipinakita ni Joseph na kahit gaano kasakit ang ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya, hindi siya nag-resback. Hindi niya niresbakan ang kanyang mga kapatid ng kung ano man ang ginawa nila sa kanya. Kung tayo siguro ang nalalagay sa posisyon ni Joseph, siguro paghahampalusin natin yun. Yung 10 iyon, di ba? Makakatikim. Bero nyo kung ano ang kanyang pinagdaanan sa kamay mismo ng kanyang mga kapatid. Pero nagbumaliktad na ang panahon, ano ang ginawa ni Joseph? Hindi niya tinumbasan, hindi niya sinuklian ang kawalang hiyaan na ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid, kundi pagkus sinuklian pa rin niya ng kabutihan. Ginawa pa rin niya ang dapat niyang gawin, na makakakain ang kanyang mga kapatid, mabubuhay ang kanyang mga kapatid, kahit siya'y ina-attempt nilang patayin. Hindi madali para sa kanya yon. Hindi madali kung sa atin nangyayari yun. Hindi madali. Kaya nga may isang kapatid natin na may tawag dito, may nagiging testimony siya kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. Much relate siya dito, na kahit kamag-anak, kahit kadugo, may mga pangyayaring mararanasan natin na parang hindi tayo kadugo. O dito sa pangyayari sa buhay ni Joseph, parang hindi nila kadugo si Joseph. Yes, even half brother lang nila si Joseph, but still he is their brother. Dugo sa dugo, laman sa laman. Pero ginawa nila ang hindi tama. Pero ano ang nangyayari nung bumaliktad na nga ang panahon? Hindi si Joseph nagtanim ng sama, ay kung may sama man ng loob, hindi niya ibinalik sa kanyang mga kapatid ang sama ng loob, kundi ibinigay niya ang kabutihan. Ito ang sinasabi ng ating Misaya. Kapag sasampalin ka sa kabilang pisngi, ibigay mo ang kabila. Kung babatuhin ka, huwag mong suklian ang pagbabato din. Ito ang sinasabi ng ating Misaya, na kung gagawan ka ng hindi tama, ibigay mo ang mabuti. Sa ating binabasa ngayon mga kapatid, ating nakikita kung ano ang unang ginawa ni Joseph, kahit may test. Pero ang nakikita pa rin natin dito is kabutihan. Sinuklian pa rin ni Joseph ng kabutihan ang masamang ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya.
ang lesson na ating makikita dito, mga kapatid, do merong consequences. Gaya ng ating mga natatalakay na noon, kung anong ginawa mo, yun ang anihin mo. Kung ano ang tinanim mo, yun ang anihin mo. So kung ano ang ginawa mo, maaani mo yun. Dito naaani ng kanyang mga kapatid. Pero kumbaga, hindi talaga pinaani sa kanila ni Joseph. Sa kanila ang ginawa. Merong part na para lang kabahan. Kinakabahan talaga. At kakabahan talaga ang may mga masamang gawain. Pero ang pinakaliso natin dito mga kapatid is yung pagpapatawad, yung divine forgiveness, na kung kahit gaano kasama, masama ang ginawa talaga nila kay Joseph, hindi ba papatayin sana nila si Joseph nung hinihulog nila sa balon. May nag-react lang. Kaya hindi na lang, ibininta na lang nila. Pero ganun pa rin yun, masakit pa rin iyon. Masakit yun. Para ka na rin pinatay. Pero hindi gumanti si Joseph ng tooth for a tooth and eye for an eye. Pagkos ipinakita ni Joseph, dito ipinakita ni Joseph na gaano man kabigat ang kasalanan, gaano man kalaki ang kasalanan na nagawa sa kanyang mga kapatid, ay hindi niya ito sinuklian ng kasamaan, kundi sinuklian niya ng kabutihan. At ito ang lesson na dapat nating tatandaan mga kapatid. Gaano man kahirap, gaano man kasakit ang ginawa sa atin ng ating kapatid, ng ating kapwa, ang turo sa atin ng ating Ama, ng ating alahayam, ang turo sa atin ng kanyang written word, ng kanyang Torah. Forgive and forget. Kung nauuhaw ang kaaway, painumin. Kung nagugutom, papakainin. Hindi madali, yes. Baka sabihin niyo, dali mo lang magsasabi niyan, pero sa katotohanan, hindi madali. Yes, it is true. Hindi madali. Lalong-lalo na kung papairalin natin ang ating ego, papairalin natin ang ating pagkatao, ang ating pagkalupa, katawang lupa na ito. Kung papairalin ito. Pero kung ang pag-ibig ng ating alahayam, kung sinasabi natin, we follow the steps of our alahayam, we follow the way of our alahayam, magagawa natin ito. Magagawa natin magpapatawad sa mga nagkakasala sa atin, at magagawa natin makalimot sa mga mga kapighatian, mga masasakit na karanasan na nangyayari sa ating mga buhay, na ginawa ng ating mga kapatiran, na ginawa ng ating kamag-anak, na ginawa ng ating kapwa. Madali itong may wawaglit sa ating mga puso, sa ating mga isipan, kapag ang ating tinitingnan, ang ating tinititigan ay yung salita ng ating alahayam na nagsasabi sa atin, pagpapatawad, patawarin ang mga nagkasala, forgive the unforgivable person, and love the unlovable person. Ito ang lesson natin sa araw na ito, na hindi natin gagawan o susuklian
ang masamang ginawa sa atin ng ating kapatid, kundi kabutihan ang ating ibabalik. Sa mga nag-aaway sa atin, sa mga nagbibigay sakit sa atin, love is the most na ibibigay natin sa kanila. Dito mga kapatid, sa araw na ito, atin na namang napapatunayan na ang ways, ang pamamaraan ng ating alahayam is unmeasurable. Hindi talaga natin masusukat. Shalom.